Maraming salamat po, Sir ANS Pogi. Ngayon ko lang po nalaman yun, no, na karamihan ko lang ng mga ANS ng PSA ay babae. Nalaman ko rin po siya kanina kay Ate Kai. No? Tawag po kasi namin kay Ate Kai, no, sa industriya at sa amin sa Vision Corp. Deputy National Statistician din po. Ginagawa niya pong second home itong PSA. No? Maganda po yung nabanggit ni ANS rin, no, na ang mamamahayag at ang media may responsibilidad na i-bridge yung data sa publiko. Nakakatawa lamang pong isipin na marahil karamihan sa mga mamamahayag na naririto at nasa online ay nag-journalism or nag-media dahil takot sa numbers. And yet, here we are. At upang formal na simula ng ating mga talakayan tungkol sa kahirapan, sa poverty statistics, ang ating unang tagapagsalita ay kasalukuyang Chief Statistical Specialist ng Poverty and Human Development Statistics Division ng PSA na siyang responsable sa pag-iestima ng opisyal na datos tungkol sa kahirapan sa bansa. Siya rin po ay isa sa mga pinuno ng PSA na nakatuon sa pagmamonitor kung ang bansa ba ay naaabot na ang mga Sustainable Development Goal. Siya po ay graduate ng Bachelor of Science in Statistics from the University of the Philippines, Diliman, at nagtapos ng Master of Applied Statistics sa Australian National University. Nagsimula po kanyang professional career sa former National Statistical Coordination Board. Napatigil po ako kasi napaisip ko kung buhay na po ba ako ng panahon na to. Na ngayon po ay bahagi na ng PSA. No? Bigyan pa natin ng isang mainit na pagtanggap, si Binibining Bernadette Balamban. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. So narito po ako para ipaliwanag kung paano ina-estimate ng Philippine Statistics Authority yung ating datos tungkol sa mahihirap. Request ko na lang po yung PowerPoint. Next slide. So yung i-present ko po ngayon, yung outline ng aking presentation. So magbigay lang ako ng konting background sa ating official poverty statistics. And then i-discuss ko po kung paano ba yung methodology, ano ba yung methodology na ginagamit ng PSA para ma-estimate yung ating poverty statistics na nire-release natin, na nagiging basihan sa maraming programa ng ating gobyerno. And then, i-feature ko rin konting discussion lang nung highlights ng ating latest na poverty statistics na available, yung 2021 full year official poverty statistics, and some other poverty measures na ginagawa din ng PSA. So yung pag-estimate ng poverty statistics ng PSA, nakabase siya dun sa Republic Act 8425. Yung Social Reform and Poverty Alleviation Act. So dito sa batas na ito, dinidiscuss kung na ang poor, ang definition ng poor are individuals and families whose income fall below the poverty threshold as defined by the National Economic and Development Authority and or cannot afford in a sustained manner to provide their minimum basic needs of food, health, education, housing, and other amenities of life, essential amenities of life. So dito nakabase yung pag-estimate ng poverty statistics ng PSA sa batas na ito. Next slide po. So bakit ang PSA ang nag-estimate ng poverty statistics? So meron tayong tinatawag na designated statistics. Ito yung nakabase doon sa Executive Order 352. Yung designated statistics, listahan siya ng mga statistical activities na critical, na sa tingin ng gobyerno, critical siya na kailangan gawin para maging, kasi yung mga statistics na pinoproduce noon, magiging basihan sa maraming programa ng gobyerno. Bahagi noong list ng designated statistics, yung official poverty statistics. And this, sa designated statistics, nakalagay na yung
tinatawag natin na Technical Committee on Poverty Statistics. Ito yung mga iba't ibang eksperto ng poverty statistics sa Pilipinas. Ito ay kino-coordinate ng PSA. Sila yung naatasan na mag-develop ng methodology na gagamitin natin para mag-estimate ng poverty statistics. So hindi lang PSA ang nagde-decision po kung paano natin i-estimate ang poverty statistics. We invite technical experts on poverty. Actually, ang komposisyon nito sa kasalukuyan ng head nito ay si Dr. Celia Reyes, na dating presidente ng Philippine Institute for Development Studies. And mga miyembro nito dati si Dr. Romulo Verola, na dating head ng NSCB, Dr. Sita Albacea. So may mga galing sa academe at yung mga professionals and alam nating eksperto sa poverty statistics. Okay. Ang PSA naman, base dun sa methodology na dinevelop ng Technical Committee on Poverty Statistics na i-approve naman ng PSA Executive Board, yung methodology na yon yung gagamitin namin sa pag-estimate ng poverty statistics. So ito some historical background na. 1987, nag-start yung pag-develop ng official poverty estimation methodology, and may estimates na gumagamit ng methodology na yon for 1985, 88, and 1991. Then, noong 1992, nagkaroon ng revision do sa methodology. Tinanggal yung alcohol, tobacco, recreation, durable furniture and equipment, as well as other miscellaneous expenditures do sa list ng non-basic food requirements. So as not to overestimate poverty. Kasi parang poverty yung pinag-uusapan. So pinaka-basic needs lang talaga yung kinonsider para ma-estimate yung ating tinatawag na poverty threshold. And then, noong 2003, nagkaroon ng revision doon sa methodology. This is in recognition doon sa clamor na magkaroon ng provincial level poverty statistics. Kasi initially, ang poverty statistic na re-release lang ng former NSCB, National Statistical Coordination Board, national tsaka regional level lang. Pero dahil naunawaan ng gobyerno na kailangan sa mga programa na mas meron tayong more disaggregated o mas granular na poverty statistics, noong 2003, nagkaroon ng revision do sa methodology at nagkaroon ng provincial poverty statistics using regional menus tapos provincial prices yung ginagamit. And then in 2011, ito yung latest na revision ng poverty estimation methodology. So nagkaroon ng bagong methodology na ginagamit using provincial menus at gumagamit ng provincial prices at ina-estimate yung non-food component using a ratio, yung Engel's coefficient. Mamaya i-discuss ko po yun. A ratio ng food expenditure to total basic expenditure na constant siya since yung 2011 na na-approve, yun pa rin yung methodology, yun pa rin yung ratio na ginagamit natin sa kasalukuyan. So, yun yung methodology na ginagamit natin at present, yung na-approve ng 2011. At ito yung PSA Board Resolution number 1, Series of 2017, o yung NSCB Resolution number 9, Series of 2011. So, base sa board resolution na to, every 10 years, i-review yung methodology. This is to ensure na relevant pa rin yung methodology na ginagamit natin sa pag-estimate ng poverty statistics. Kaya sa kasalukuyan, yung Technical Committee on Poverty Statistics ay nire-review yung ating methodology to ensure na relevant pa rin siya at na e-estimate pa rin niya kung ano talaga yung picture ng poverty situation sa ating bansa. Next slide. So, paano ba yung pag-estimate natin ng poverty statistics? Ano yung mga data inputs natin? So, una, meron tayong tinatawag na provincial food bundles. So, itong provincial food bundles na to, dinevelop ito ng Food and Nutrition Research Institute. Tapos pangalawa, kailangan natin yung actual prices. So, actual prices po ang ginagamit namin na kinokolekta ng Philippine Statistics Authority through our different price surveys. And then, yung income na nanggagaling naman sa Family Income and Expenditure Survey na kinoconduct din ng PSA. So, isa-isahin natin tong sources na. Next slide. So, una yung provincial food bundles. So, yung provincial food bundles na dinevelop ng FNRI, nakabase siya doon sa kung ano yung mga available at common food items base doon sa 2003 National Nutrition Survey na kinonduct ng FNRI. And then, tinignan yung nutritional value of each of the food items na nandoon sa menu
tinignan kung nasa-satisfy niya yung recommended energy and nutrient intake. Kasi gusto natin yung food bundle, talagang minimum siya pero nami-meet niya yung minimum requirement for nutrients. So dapat nami-meet niya yung 100% adequacy for energy and protein and 80% adequacy for major vitamins and minerals. So nakabase siya doon sa 1997 food composition table ng FNRI. Next slide. And then, nag-develop ng isang national reference food bundle si FNRI. And then from a national reference food bundle, nagkaroon ng mga provincial food bundle. Ito yung karaniwan na kinakain natin, meron siyang breakfast, may lunch, may supper, tsaka may snack. So meron tayong 79 na provincial menus, tas meron ding menu for NCR. So ang naging basihan nito yung 2002 Recommended Energy and Nutrient Intake o yung RENI noong panahon na yon. And then yung age and population structure ng 2000 Census of Population and Housing. Tapos nag-conduct ng test of revealed preference kasi di ba nagkaroon ng provincial menus. Yung test of revealed preference, nirecommend yun ni Dr. Ravalion of World Bank to ensure na yung mga provincial menus natin, comparable siya, na hindi mas nakakaangat yung isang provincial menu over the other para comparable yung ating poverty estimates. And then nagkaroon ng consultation with various nutritionists to ensure na yung food bundle ay appropriate para sa bawat probinsya na